Pagiging designated survivor. Ito ay dinahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi siya dadalo sa State of the Nation address ng Pangulo sa July 22. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. I think what she is doing is a precautionary measure because there is no law beyond the speaker. The president has to be there. The vice president doesn't have to be there. Wala naman siyang role doon eh. We cannot consider it as a threat kasi ang tingin ko personally, no, parang pabiro lang yun. But of course, baka iba ang reaction ng security officials natin, di ba? Sabi pa ng House Secretary General kung sakali itong unang pagkakataong hindi dadalo ang isang vice-presidente sa SONA ng isang Pangulo. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, desisyon ng isang public official kung dadalo siya sa SONA o hindi. Pero mahalagaan niya ang SONA dahil pagkakataon itong maipakita sa mga Pilipino ang pagkakaisa ng mga lider. Sabi naman ni retired Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang probisyon tungkol sa designated survivor sa ating konstitusyon. Ang malinaw lang, ang bise ang papalit sa Pangulo sakaling mamatay, bumitiw o alisin siya sa pwesto o hindi na kayang gampanan ang kaniyang tungkulin. Sa ating batas, susunod sa bise sa line of succession sa pagkapangulo, ang Senate President at House Speaker. Sa Amerika, may designated survivor o opisyal na hindi pinadadalo sa mahalagang pagtitipon kung nasaan ang presidente at iba pang nasa line of succession. Para sakaling magkaroon ng pag-atake, may magsisilbing pansamantalang pangulo. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.